Lods B100, ang problema nito, wala siyang backlight. Pero pagka inaninagan mong mabuti sa screen, mayroon siyang kaunti. Ibig sabihin, hindi na buo yung 12 voltahe na pumapasok sa kanyang backlight. Ayan, buo naman siya. At isa pang problema sa kanya, yung kanyang mga pindutan. Isa lang naman yung sirang pindutan sa kanya. Yan lang yung papalitan muna natin bago tayo magtungo sa kanyang backlight, okay? Ito yung kanyang momentary switch, Lodi. Ayan. Binabaklas ko na siya. 4 na pin yan, pero dalawa lang yung gumagana dyan. Gumagana silang lahat, pero parallel lang yan. Okay. Dahil sira ang aking softable, Lodi, ayan, gagamitan ko lang siya muna ng mga gantong pantanggal ng hinang. Ayan. Sinawsaw ko lang yan sa soldering paste o kaya sa, pwede rin kayong gumamit ng, yung ginagamit ko, Lodi, insenso, para matanggal yung natitirang tingga sa butas niya. Ngayon ay ibabalik na natin o papalitan na natin ng panibagong momentary switch itong affected na pyesa. Ayan. Ay, medyo pasmado lang, Lodi, ng konti, pero kaya pa naman. Eh, Lodi, naibalik ko na yung kanyang panibagong momentary. Ayan, akin ang ihinang yan. Ganyan lang naman yan, Lodi. Pagka maliliit lang na pyesa, ayan, huwag nating babaran ng hinang para hindi malusaw yung kinakabit natin. Okay, sa hinang kong ganyan ay sapat na yan, Lodi. Okay, pitik-pitik lang. Dito naman tayo sa kanyang backlight, Lodi. Ayan, babaklasin ko yung kanyang backlight at i-check ko kung working pa yan. Okay. Ayun, tinanggal niya. Hindi niya mabunot. Okay. Ayan, Lodi, nabunot ko na siya, no? Hindi ko na tinanggal sa tweezer yung pagkakahawak ko sa bumbilya kasi tututukan ko na yan ng multi-tester at para yung isang pin na lang ng backlight ang sa positive. Sabay, wala na akong polarity yan, yung bumbilya na yan. Dito tayo sa kabilang bumbilya, Lodi. Ayan, kung napansin nyo kanina ay umilaw, ibig sabihin ay hindi sira tong backlight. Good na good siya. Kaya lang, mahinang umilaw. Okay. Ngayon, Lodi, i-check ko yung board. Papandarin ko siya. Okay. Ayan, hindi niya maitutok-tutok yung tester. Ayan, nabasa ko sa tester, Lodi, ay meron lang siyang 6 volts para dyan sa linya na yan. Kailangan 12 volts na yan para umilaw yung bumbilya. Umiilaw naman yung bumbilya, kaya lang madilim, Lodi. Okay, kabila 6 volts din. Ayan. Hindi ko naman na maipakita yung tester kasi alam na, pero sinasabi ko naman 6 volts yung lumalabas dyan. Kaya ang gagawin natin, Lodi, magpapalit tayo ng bumbilya, pero LED bulb na yung gagamitin natin para, o light emitting diode na, para syempre kahit yung 6 volts na yun ay tatanggapin niya, malakas pa rin yung ilaw, para hindi na tayo magtatap ng o maghanap ng 12 volts sa board, sa front board, para doon natin itap. Sa tingin ko ay sapat yung 6 volts na yan para pailawin niya yung ilalagay nating bumbilya. Okay, patuloy tayo. Ayan, inuulit-ulit pa niya, double check. Ayan, makakalimutin kasi yung technician, Lodi. Ayan, inuulit-ulit niya kung saan yung positive at negative. Sure ako noon. Ayan, kalimutan mo yung positive at negative dyan, ano? Kasi nga, Lodi, yung dating bumbilya niyan ay walang polarity kahit magkabaliktad, pero yung ipapalit natin dito ngayon ay may polarity na siya, which is gagamit pa tayo ng 1K resistor dyan. Ngayon ay unahin kong magkabit ng 1K resistor. Yung kinakabitan ko ngayon ay nasa positive section tayo, Lodi. Ayan yung positive natin. Okay, tinanggal niya, hindi daw maganda yung posisyon. Ano po bang posisyon ang gusto mo? Ayan. Eh, ganun din niya. Ayan, o. Diyan mo rin kinabit. O, ko talaga. Ayan. Ginilid niya ng konti yung resistor. Tapos, Lodi, ilalagay na natin yung LED bulb.
dapat loads, alam mo rin yung positive at negative niyan, yung bumbilya na yan na kinakabit mo para syempre hindi siya ulit-ulit. Ayan. Kung minsan kasi pagka baliktad ang kabit mo dyan sa bumbilya na yan o yung light emitting diode na yan ay hindi siya umiilaw. Kaya kailangang i-iron mo siya kung saan siya nararapat, kung anong voltahe dapat yung sinasalubong niya para umilaw. Ayan, gumagamit ako ng Insenso Lodi. Umuusok-usok pa oh. Ayan, pumaling pa yung paa ng LED bulb. Hop. Hop. Medyo mahirap-hirap din yung trabaho na yan ah. Puputulin ko yung natitirang pin o paa ng LED bulb. Tapos, ayun o. Ibubol ko yung paa ni resistor. Ayan, ng konti. Tsaka natin ihinang yan. Okay? Pagtapos maihinang yan, Lodi, ayan, puputulin ko rin yung mga natitirang paa ng mga ikinabit ko. Mga pa LED bulb man yan o resistor. Ngayon, pwede ko na siyang panda rin mamaya para makita natin yung kanyang ilaw. Okay? Ayun siya, Lodi, umilaw siya. Matingkad pa rin kahit 5 volts or 6 volts yung nakapasok sa kanyang voltahe. Ngayon titignan natin yung kanyang LCD screen. Ayan. You know, half pa lang yung nailawan niya, Lodi, kalahati pa lang. Pagka nabuo na natin yan, ayun, hindi na madilim sa kabilang side ng LCD screen. Ayan siya. Ganun lang naman yan, Lodi. Kahit sa kabila, Lodi, ganun din yung paggawa. Okay? Ngayon, Lodi, ito na yung ating LCD screen ng B100. Ayan, malinis na. Okay. Oh. Ayan, tinanggal na niya. At ibabalik ko na sa kanyang housing. Okay, lilinisan ko lang muna yung kanyang LCD para syempre malinis naman pagbalik. Shoutout nga pala dyan, Tito Liotti at kay Attorney. Shoutout kay Attorney. Si Attorney ang mahilig sa ganito eh. Okay, kung nanonood ka, Tito Liotti at Attorney, alam nyo na kung sino po kayo. At sa lahat ng mga kasama natin dyan na naka-standby, magandang buhay po sa ating lahat. Ito, Lodi, naglagay lang ako ng kapirasong electrical tape sa likod ng ating nilagay na bumbilya para kunwari wag sumayad sa secondary board. Okay? Ako, meron pa siyang ilalagay. Meron pa siyang ilalagay na isa. Yun o. Oo, nilagyan niya. Para safe daw. Okay? Mamaya titesting na natin, Lodi. Kasama yung frame o yung housing.
Ito na siya ngayon, Lodi. O, di ba? Kompleto na. Hindi na siya kumakapa sa dilim. Okay, hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay.